What's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Noong ko pa nagawa yung video ko na para kay Laila Baliena, Este de Lima pala, sorry po nasanay lang. Pero po ang nakapagtataka, hindi ko ho ito matapos-tapos. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Gusto kasi ng Diyos na maligtas ka, madam. Dahil malaki ang magiging papel mo sa pagsisiwalat ng katotohanan. Alam kong ginagamit ka lang din ng mga amo mo, pero nasilaw ka na rin sa pera at sa kapangyarihan. Kaya mahigpit na rin ang pagkakakapit mo. Habang painit ng painit ang issue tungkol sa pagkakasangkot mo sa illegal na droga, palapit din ang palapit sa aming lahat ang inaasam-asam naming katotohanan. Pero dahil gusto mong ibagsak ang presidente namin, may gagawin sa'yo ang mga amo mo. Uulitin nila yung estratehiyang ginawa nila kay former President Ferdinand Marcos. Ikaw ang magiging Ninoy Aquino ng pangkasalukuyang panahon para pabagsakin ang presidente namin. So sa madaling salita, amo mo na mismo ang magpapatumba sa'yo at papalabasin nila na si President Duterte ang nagpapatay sa'yo. At pag nagtagumpay silang gawin ito, ididiin nilang lahat si President Duterte kasama ng mga kaalyado mo sa gobyerno, pati ng mga local and international media. Papalabasin nila na baka na lahat ito ni President Duterte. So ito ang tanong ko sa iyo, madam. Papayag ka ba na ang buhay mo ang maging kapalit ng pagbagsak ni President Duterte? Wala pang kasiguraduhan yun. Dahil di namin hahayaang mangyari yun. O gagawin mo ang tama para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Dahil ang katotohanan lamang ang makakasalba ng buhay nyo. Humingi ka na ng proteksyon kay President Duterte at sabihin mo sa kanya lahat ng mga nalalaman mo tungkol sa kasamaan ng mga amo mo. Kung gusto mo pang makasama na matagal, ang pamilya mo. Hindi ho ito isang banta. Bagkus ito po'y isang babala. Dahil ang magiging susi ng tagumpay ng mga amo mo ay ang iyong pagkawala. So ngayon ikaw na ang may hawak ng kapalaran mo. Gawin mo ang tama kung ayaw mong mapahamak ang buhay mo at ang pamilya mo. Matagal kong pinag-isipan kung ilalabas ko ba tong video na to dahil may parte sa video na to na di ka panipaniwala. Pero ginawa ko na lamang siyang katanungan para mas mapag-isipan nyo kung anong kasagutan sa katanungan na yun. So kung may mahina kang pangunawa at pananampalataya sa Diyos, huwag mo na nang panoorin ang video na to o kahit alin sa mga video ko dahil di nyo ako maiintindihan. Dahil ang mga mensaheng binibigay ko sa inyo ay nagmula sa Diyos Ama na mas nakakaalam sa katotohanang mas totoo pa sa katotohanang nalalaman nyo. Di ako bumabase sa mga maiinit na issue para na maging viral ang mga video ko. Bagkus bumabase ako sa mga pinapasabi niya sa inyo. Okay ba? Ipapakita ko sa inyo ngayon ang tatlong plano ng mga puppeteers ng mga yellow oligarchs para ibagsak ang ating mahal na presidente. Marami na silang estratehiyang nagawa na sa mga bansang winasak na nila. Gaya ng mga bansang nasakop ng World War I and II. Digmaan sa Vietnam, Iraq, Libya, Syria at marami pang iba. At karamihan sa mga estratehiya na to ay pakikipagsabwatan sa kakampi at kalaban para ang magkabilang panig ay magkaroon ng alitan na posibleng pagmulan ng digmaan. Unang estratehiyang ginawa nila para ibagsak ang Duterte administration ay gawing puppet ang nakaraang administrasyon para makipagkasundo sa China na dahilan kung bakit nagtayo ng istruktura ang China sa pinag-aagawang mga isla. Tapos nag-file ng arbitration case si Panot sa International Court para isipin ng buong mundo na sinakop ng China ang mga isla na yun. Nalingin sa kaalaman ng marami na pakanaan lahat ng to ng puppeteers ng mga yellow oligarchs. Tapos, papasok na yun ng puppeteers ng mga yellow oligarchs na kunwari pinoprotektahan nila tayo laban sa China. Pero ang gusto talaga nilang mangyari, durugin na ang China dahil malakas na masyado ang hukbong sandatahan nila at $1.3 trillion na ang utang ng Estados Unidos sa kanila. Kaya tabla-tabla na. At para matupad din ang propesiyang sinulat ng Diyos nila sa Book of Revelation tungkol sa ikatlong digmaang pandaigdig. So dahil nabanggit kong Diyos nila ang nagsulat ng mga propesiya na yon sa Book of Revelation, mag-isip na kayo kung sino ba ang Diyos na yon. Is it the Almighty God or the devil? So isa yun sa mga dahilan kung bakit gusto nilang matuloy ang digmaang ito para matupad ang mga propesiya na yun. Pero dahil di pa dalos-dalos magdesisyon ang presidente natin, plano niyang makipagkasundo na muna sa China nang di napagmulan pa ng digmaan na posibleng pagmulan ng malakihang kilos protesta at pagpapa-impeach sa mahal nating presidente kung hindi lumabas ang bidyong tinatawag nilang conspiracy theory. So dahil di sila siguradong ipupush ni President Duterte na bawiin ang mga isla na yun ngayon, meron pa silang backup plan para lang matuloy ang digmaang gusto nilang mangyari. Sabi sa akin na nagpapagawa sa akin ng mga video na to, ginamit ng mga puppeteers ng mga yellow oligarchs ang pagiging ambisyoso ng ulupong na to para pagmulan ng gulo. Pansinin nyo,
ang lakas ng loob niyang iproklama ang sarili niya bilang presidente kuno ng Pilipinas. Kasi nga, suportado siya ng puppeteers ng mga yellow oligarchs. Anong matawat ba ang nasa kanang bahagi ng video niya? At ano bang ibig sabihin ng USAFE na pangalan ng grupo niya? Di ba United States Allied Freedom Fighter of the East? So dahil walang balak ang presidente natin makipagdigma sa China, itong ulupong na to ang gagawa ng paraan para matuloy ang digmaang gustong mangyari ng mga puppeteers ng mga yellow oligarchs. Dahil pag sumugod ang ulupong na to sa mga isla na yon, sasama ngayon ang hukbo ng puppeteers ng mga yellow oligarchs para pagmulan ng gulo. Pero dahil mukhang sablay na ang unang dalawang plano ng mga puppeteers ng mga yellow oligarchs, meron pa silang ikatlong option para lang matuloy ang digmaang to. Pero di na sila makikipagdigma sa China. Tayo na mismo. Pero bago ko sa inyo ipaliwanag ang ikatlong plano nila, panoorin nyo muna to. In 1990, the situation between the United States and Iraq had grown tense, and the group of neoconservatives around President Bush convinced him it was time to attack Saddam Hussein. The U.S. secretly informed Saddam that they had nothing against him taking over the oil fields of Kuwait, a territory the Iraqi dictator had always claimed as his own. Saddam took the bait, and Iraq invaded Kuwait. Tonight, the first pictures of the Iraqi invasion of Kuwait. At that point, Dick Cheney, who was then Secretary of Defense, gave Saudi Arabia some satellite photos in which 250,000 Iraqi soldiers could be seen amassing behind the Kuwaiti border. Fearing an invasion, the Saudis granted the U.S. the extraordinary permission to establish military bases on the territory. So anong connect ng first Gulf War noong 1991 sa ikatlong plano nila? Sabi sa akin na nagpapagawa sa akin ng mga video na to, posibleng sabihan ng puppeteers ng mga yellow oligarchs ang China na walang problema sa kanila kung susugurin ng China ang Pilipinas. At pag nagkaroon na ng komprontasyon sa magkabilang panig at pag marami nang namatay sa digmaang magaganap, saka papasok ngayon ng puppeteers ng mga yellow oligarchs para magbuka silang matulungin at bayani at para magkaroon tayo ng utang na loob sa kanila. O kaya naman, hihintayin nilang mawasak ang Pilipinas. At pag nasakop na tayo ng China, saka sila papasok ngayon para durugin ng China para mapasa kanila ang buong Pilipinas. Very strategic kasi ang location ng Pilipinas kaya pinagnanasahan ito ng malalaking bansa. At mayaman tayo sa natural resources. Kaya maraming gustong sumakop sa atin. Pero tingin ko, hindi kakagatan China sa pain na iahanda ng Estados Unidos para sa kanila. Sana nga lang talaga hindi. Dahil eventually, dudurugin din sila ng NATO pag ginawa nila yun. So gusto ko lang po ninawin na hindi po ako anti-America. I love America. Isa kaya ako sa mga tao na gustong manirahan at magtrabaho sa bansa nila. Ang ayoko lang sa kanila, yung puppet na gobyerno nila na kinokontrol ng mas higanteng oligarchs sa likuran nila. Dahil gusto nila, sila ang maghari sa mundong ito. At itatag ang New World Order. One world government, one world economy, one world military, one world society, and one world religion, all enforced with absolute control under a single world ruler. At plano nilang i-reduce ang population into 500 million. So sa madaling salita, marami sa atin ang papatayin nila. Pero syempre, di ito hahayaang mangyari ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Siya ang totoong Diyos na nagliligtas. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dahil di hahayaan ng Diyos na pinaglilingkuran ko na wasakin ang mundong inilaan niya para sa atin. So kayo na ang humusga kung sino ang nagsulat ng mga propesiya ng mga digmaan at ang katapusan ng mundong ito sa Book of Revelation. Is it the Almighty God or the Devil? Kayo na ang bahalang mag-analyze dyan, mga kapatid. Ipanalangin na lang po natin, mga kapatid, na sana wag matuloy ang digmaang binanggit ko kung sakali man na kumagat ang China sa pain ng mga kano. Dahil pag nangyari yon, siguradong maraming magbubuwis ng buhay dahil ipaglalaban natin ang bayang sinilangan natin at ang mahal nating presidente. Binigay sa akin ang mensahe na to nang sabihin na mahal nating presidente ang mga katagang ito. China is dealing with us in good faith. They seem to be conciliatory. But we are not insisting on the arbitral judgment. I know they are listening to us now. Mahigop nila tayo sa satellite. Pero they better come up with ano ba talaga ang gusto nila. Because whether we like it or not, that arbitral judgment would be insisted
not only by the Philippines, but by the whole countries dito sa Southeast Asia. We will chart our own course with the national interest of this country. But I'm afraid that if we cannot understand each other, we have to pray for that. We have to do something. What way can we best defend our country? Because there's never a time that we will attack. But I am sure that I guarantee to them na kung kayong pumasok dito, it will be bloody. And we will not give it to them easily. Kaya dapat magkaisa tayong lahat para huwag sila magtagumpay sa mga masamang pinaplano nila. Kristiyano, Muslim, Bicolano, Ilocano, Moro, Bisaya, lahat tayo dapat magkaisa para huwag mangyari ang mga bagay na to. Dahil yun lamang ang magiging susi para mailigtas natin ang bayan na to.